Gayunmay, ang matibay na pinasasaligan ng Diyos ay nananatili. Na may tatak nito. Anong nakatatak? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo sa kalikuan. At ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. O sa mababaw na Tagalog, bumibigkas ng pangalan ng Panginoon ay lumayo sa mga kasamaan. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroong din namang kahoy at lupa. At ang iba ay kapupuri at ang iba ay kasisirang puri. Talatang 21. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin, mayari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Palain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Alam ng lahat ng Kristiyano na tayo ay nakalaan para sumamba sa Diyos, para maglingkod sa Diyos, o para gawin ang kalooban ng Diyos. Alam ng lahat ng sumasamba, pumupunta sa kapilya para makinig ng salita ng Diyos, na merong siyang obligasyon na tungkulin sa bawat mga salitang kanyang napapakinggan, na mabuhay dito. Sapagkat sa kanya na maraming ibinigay, marami ding hahanapin ng Diyos. Kung marami tayong natutunang salita ng Panginoon sa ating buhay bilang Kristiyano, ay tiyak na maraming usisain sa atin ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Nagbigay si Santiago ng salita na siya na alam ang dapat gawin, subalit hindi niya ginawa, siya ay nagkakasala. At wala rin akong alam na tao na ayaw maglingkod sa Diyos. Ang totoo lang, gusto nating magbigay ng kasiyahan sa Diyos. Subalit hindi lamang tayo dapat matuto na maglingkod lamang sa Diyos, kung hindi dapat matutong maglingkod ng katanggap-tanggap. Sabagat laging sinasabi ng banal na Espiritu na ang Diyos ay banal. At hindi karapat-dapat ang Diyos na mga paglilingkod na hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Samantalang siya'y karapat-dapat ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat, kaluwalhatian, paghahari sa ating buhay. Ang binasa mo sa talatang 15 sa taas, ito ay sinabi pa nga ni Pablo kay Timoteo, na pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos.
Sa King James Version nakasulat, study. Sapagkat sa pagsusumikap ay may pag-alam, may disiplinang kinakailangan. Isang maling kaisipan na ang salitang pag-aaral ay iisipin mo na pag-alam lamang ng mga bagay-bagay at walang kaakibat na disiplina. Kaya nga, lalong magaling ang disiplina, lalong nagiging sakto at marunong ang estudyante. Kaya't sinabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Hindi mo alam, aralin mo. Hindi mo kaya, alam mo na mabiyaya ang Diyos. Iluha mo yan sa pananalangin. Hingin mo sa Panginoon na ikaw ay maging subok sa kanyang harapan. Karapat-dapat sa lahat ng paglilingkod. Lagyan mo ng pagtsatsaga ang disiplinang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos sa maraming paraan. Sa madaling paraan at sa mahirap na paraan, marunong ang Diyos magtimpla ng ating mga sirkumstansya para tayo ay matuto. Subalit ang pinakapaboritong paraan na nabasa mo sa banal na kasulatan ay kahirapan. Alam natin na hindi tayo magiging subok sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya. Kung kaya't tinatanggalan tayo ng Diyos ng pagtitiwala sa sarili at pinapalitan niya ng kumpiyansa sa kanyang salita. Para tayong pinuputulan ng Diyos ng pakpak upang sa ganun masubok kung saan nakalagay ang ating mga pag-ibig. Doon ba sa pagpapala o sa Kanya na nagbibigay ng pagpapala? Kung kaya't pagsikapan mong humarap sa Diyos ng subok. Manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit ng matuwid ng salita ng katotohanan. O sa bawat sirkumstansya, alam mo ang salita ng Diyos na gagamitin. Sa bawat sitwasyon ng buhay, may katapat yan na salita ng Diyos. Kung hindi ganon ang katotohanan, sana'y hindi sinabi ng banal na kasulatan na hindi ka lang mabubuhay sa tinapay, mabubuhay ka din sa salita ng Diyos. Walang parte ng buhay na walang katapat na salita ng Diyos. Kailangan nga lang ang mga naglilingkod sa Diyos ay matuto kung paano ito gagamitin sa bawat sitwasyon upang sa ganun siya ay matutong mamuhay dito. Kaya't alam nyo, sinasabi kong talata sa lumang tipan sa Deuteronomy na pinagkumbaba niya ang mga Israelita at pinaranas niya ng gutom sa ilang. Sinubok sila ng 40 taon para mahayag kung anong nasa kanilang puso. At upang malaman nila na wala sa material na bagay ang kanilang buhay. O sila na nagrereklamo kay Moises at sa Diyos kapag kawala na silang mga material na bagay. Inaalala nila ang Ehipto. Inaalala nila ang kanilang dating buhay. Naaalala nila
naaalala nila ang kasaganaan ng buhay na walang Diyos. Totoo naman na marami sa atin nang wala tayo sa Panginoon, marami tayong kayamanan sa daigdig na to. Subalit tandaan mo, ang Diyos ay hindi kumukuha ng finished product sapagkat siya ang gumagawa ng kanyang sariling tao. Ang Diyos ang gumagawa ng kanyang sariling instrumento. Kung makakita siya ng mayaman, subalit ang kanyang layunin sa mayaman ay gamitin sa mahirap na paraan, pahihirapin niya yun para gamitin niya sa kahirapan. At kung makakita ang Diyos ng mahirap, pero gagamitin niya sa mayamang pamamaraan, payayamanin niya yun para gamitin sa mayamang pamamaraan. Gumagawa ang Diyos ng kanyang sariling tao. Tumatawag ang Diyos ng mga taong mismatch sa gawain ng Diyos para hubugin sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para sa mahabang salaysay ng patotoo na mga buhay na binago ni Kristo, walang ibang pupurihin kundi ang Diyos lang. Ang tinawag ng Diyos, ang Israel, bumuo siya ng kanyang sariling bansa. Humubog siya ng kanyang sariling bansa. Maraming mga bansa sa panahon ni Abraham, maaari na lang sana ang Diyos pumili ng isang bansa at pagkatapos kanyang piliin para maging kanyang sarili. Pero bumuo ang Diyos ng kanyang sarili. Sapagkat nais ng Diyos na ang pundasyon ng taong gagamitin niya ay walang iba kundi ang kanyang biyaya. Hindi na importante kung ano ka dati. Hindi na importante kung anong kaya mong gawin dati. Dahil sa totoo lang, kailangan nating matuto sa dating buhay natin kay Kristo na hindi magmalaki sa ating sarili. Si Apostol Pablo, ng kanyang sinabi, kinalimutan ko na ang nakaraan. Hindi niya ibig sabihin sa Filipos 3 na ang kinalimutan niya ay mga pangit na bagay lamang. Ang kinalimutan niya ay yung mga pagmamalaki niya sa dating buhay. Mga bagay na kapakipakinabang sa kanya sa dating buhay. Ang mga credentials niya sa dating buhay. Kung bakit sinasabi niyang siya'y mabuting tao, ako'y tinuli sa ikawalong araw, ako'y orihinal na Hudyo. Mapapatunayan ko yan sa genealogy na ako ay lahi ni Benjamin. Ang tatay ko Pariseo, ako Pariseo. Pag pinag-usapan ng batas, ako ay blameless. Subalit anong halaga sa akin ng mga bagay na winalang kabuluhan ko dahil kay Kristo? Tayong mga Kristiyano, kinakalimutan natin sa nakaraan yung mga pangit na bagay. Pero dinadala natin sa bagong buhay natin kay Kristo yung mga pinagyayabang natin. Para tayong lumabas sa Ehipto, naladala-dala ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Kaya tuwing tinitignan natin ang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto, sa ating kamay na alala natin na sa Ehipto meron kaming melon. Sana pinabayaan mo na lang kami sa Ehipto na mamatay. Di baling alipin, basta busog. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanila, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tinawag ko kayo para mabuhay sa salita ng Diyos. Pumupunta tayo sa bahay-sambahan upang makinig ng salita ng Diyos at upang ano?
upang ipamuhay natin. Hindi para pumasok sa tenga at pagkatapos palabasin sa kabila. Kung kaya't ang manggagawa ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, ay nagsisikap na humarap na subok sa Diyos. Mga bagong baptize ay dapat matuto. Ang mga hindi marunong maglingkod sa Diyos, magpaturo kayo. Paano kayo magsusumikap pag-aralan ng mga bagay-bagay na yan kung wala kayong pusong mapagpakumbaba? Ang kayabangan na magiging dahilan kung bakit hindi ka magsusumikap, magpaturo. Sapagkat sa gawain ng Diyos, hindi pwedeng lakas lang ng loob ang baon. Kailangan ng katwiran ng mga naglilingkod sa Diyos. Kailangan ng subok na konsyensya. Matibay na pananampalataya. Pag-ibig higit sa lahat. Pag-ibig. Kaya nga, doon sa binasa natin, nakita natin, mga kapatid, ang kahalagahan ng kabanalan sa paglilingkod. Hindi tayo nangangaral ng kabanalan. Kanina pang umaga, hindi tayo nagbibigay ng diin sa doktrina ng sanctification upang magbigay ng kabigatan sa balikat ng mga Kristiyano. Dahil sa totoo lang, yan ang katotohanan na magpapalaya sa mga Kristiyano upang sila ay magtumuli na maglingkod sa Diyos. Yan ang itak na pumuputol sa mga sanga, lumilinis sa mga sanga upang sila ay magkaroon ng bunga. Kaya sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kanyang pinupurge ang mga sanga upang magkabunga. Kailangan ng Kristiyano gupitan, tabasan kung kinakailangan, upang maging malago. At makikita mo, kapag ka dumating na ang Kristiyano ay natuto sa prinsipyo ng banal na pamumuhay, kagaya ng isang sisidlan, sinasabi, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Pag inalisan mo ng talatang 20, meron talagang mga gamit sa bahay na nilalabas lang pag bisita, pag may bisita. Meron namang mga gamit sa bahay na pang araw-araw. Minsan yun yung mga platong may tumtum sa ilalim eh. Meron namang paminsan-minsan na mga porselana na pag may reunion lang, o pag may birthday, minsan pag anniversary napupunta sa simbahan. Pero iintindihin mo, hindi importante kung yung gamit gawa sa porselana o gawa sa putik. Hindi importante. Anong silbi ng isang baso na porselana pero marumi? Hindi mo rin gagamitin yon. Minsan mas nagiging kagamit-gamit yung mga basong gawa sa luwad, yung mga sisidlang gawa sa luwad, sapagkat yun ang malinis. Yun ang handa sa pagkagamit.
Kaya kapwa yan inilagay sa talatang 20. At sinabi sa talatang 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, it doesn't matter kung anong klaseng sisidlan ka. Ikaw ba'y pangmalakasan, pandigmaan, o mga gawain pang delicate? Doesn't matter. Pang teaching ministry ka ba? O pang hilot ka lang sa palagay mo? It doesn't matter. Ang importante, malinis ang gamit ng Panginoon. Minsan nagpapayabangan ng mga Kristiyano sa mga ministry nila. Napakiramdam na pagka nakakapagturo na mataas ng ranggo, matingin maliit ang tingin doon sa mga Kristiyano sa baba na nag-uumpisa pa lang ng ministry tagalinis ng CR. At minsan may mga Kristiyano naman na hindi makaangat-angat sapagkat hinahanap niya ang kanyang spiritual gifts, siya ay nadi-discourage. Sapagkat sasabihin niya, maaaring ako'y sisidlan para sa hindi ikapupuri. Ako yung gamit na gamit. Hindi importante kung gaano kataas o baba ang estado ng iyong paglilingkod. Ang importante, banal ang naglilingkod sa Diyos. Ilagay niyo sa isip niya. Mas magiging epektibo ang spiritual na tagawali sa simbahan kaysa karnal na tagaturo sa Bible study. Mas gagamitin ng Diyos yung taong ang alam, marunong lang magluto at maglingkod sa mga kapatiran, kung banal ang pamumuhay at malinis ang hangarin sa paglilingkod sa Diyos, kaysa sa nangangaral ng maraming salita, pero ang buhay ay madumi sa harapan ng Diyos. Kaya nga't sinabi, kung ang sino man nga ay malinis sa alin sa mga ito, pare-parehas lang yan. May dinisenyo para sa ganitong gawain at may dinisenyo para sa ganitong gawain. Hayaan na ang bawat isa ay malaman niya kung saan siya gagamitin ng Diyos. Pero kahit saan man kayo gagamitin ng Diyos, sa ekonomiya ng kanyang mabiyayang pagpapasya, pag pinag-usapan ang kabanalan sa iglesia, ito ay isang mandatory na bagay. Sapagkat walang sinumang haharap ng subok sa Diyos na hindi magbibigay importansya sa usapin ng kabanalan. Ipinaliwanag ko kanina na ang kabanalan ay laging resulta ng pagpapawalang sala ng Panginoon. Kung saan ang Kristiyano ay dapat malago. Ngayon, bigyan mo ng atensyon ang iyong banal na pamumuhay. Tignan mo, bigyan mo ng atensyon ang iyong pananalangin at pagdadasal. Siyasatin mo ang iyong sarili. Ako ba'y nagiging totoo sa aking devotion? Kapag ako ba'y nagde-devotion, hinahanap ko ang aking mga kamalian sa harapan ng Diyos upang aking ituwid. O hindi naman kaya, hinahanap ko lang yung pangako ng Diyos at pagkatapos hindi ko na tinitignan, hindi ko na sinisiyasat ang aking puso. Maraming Kristiyano na nasanay na lang na mali ang ginagawa pero hindi nagsisisi. Pag ako ba'y nananalangin? Ako ba ay nananalangin kasama ng Espiritu at ang aking puso ay tumatawag sa Diyos?
Pag ako ba'y nananalangin para sa aking mga kapatid, ako ba'y may pag-ibig sa kanila, na may pagnanasa na sila'y aking makasama sa paglilingkod, ako ba'y dumadalo sa pananambahan, ibinibigay ko ba ang aking purong atensyon, at ako'y nakikipaglaban sa lahat ng distraction? At inihahanda ko ang aking sarili. Inihahanda ko ang aking sarili upang kung magkagayon, na may mga hindi inaasahang pagkakataon, ay hindi mawawala ang aking atensyon sa salita ng Diyos. Yan ay mga bagay na dapat natututunan ng mga Kristiyano. Ako ba'y nagbibigay ng pahalaga? Tanungin mo ang iyong sarili. Ako ba'y natututo sa lahat ng sirkumstansya na kinaharap ko bilang Kristiyano? Upang ang bawat sitwasyon ay maging aral sa akin, nakikita ko ba ang sarili kong lumalago? Bantayan natin ang ating mga disiplina sa kabanalan. Sinabi rin naman ni Apostol Pablo yan. Unang Timoteo 4. Talatang 7. Magsanay ka sa kabanalan. Makikita mo ba yan? Magsanay sa kabanalan. Hindi pwedeng iwawalang kabuluhan ng disiplina sa kabanalan. Sa umpisa, mahirap magbasa ng Biblia. Pero labanan mo ang antok mo. Pilitin mo ang sarili mo. Alam mong yan ang kalooban ng Diyos. Magbasa ka. Sa umpisa, mahihirapan kang manalangin. Mahihirapan kang mag-focus. Lalo na kung mas mahaba ka mag-cellphone kaysa magdasal. Mahihirapan ka. So bilang Kristiyano, disiplinahin mo ang sarili mo. Sa madaling salita, turuan mo ang sarili mo. Mahihirapan ka. Mag-focus. Alamin mo yung mga bagay na nakakapagpatisod sa'yo. Iwasan mo, wag mong gawin. Sa umpisa, mahirap lahat yan. Subalit, sinabi ng banal na kasulatan, magsanay ka sa kabanalan. Kung kaya, mga kapatid, isipin mo na ang pagsasanay sa kabanalan ay paghahanda para sa isang epektibong paglilingkod. Ngayon, bumalik tayo sa teksto natin at titignan natin kung ano mga bagay na dapat nating gawin upang maging sisidlang tayong kagamit-gamit sa ating Panginoon. Una, pumunta ka sa talatang 22. Una, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Yan ang una mong gagawin. Una mong gagawin, matuto kang lumayo sa dapat mong layuan. Upang maging isang sisidlan, nakagamit-gamit sa Panginoon, kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon, sa maputik mong gawain, sa anumang uri ng gawain, sa marangal na gawain, sa gawain ng Panginoon, mataas o mababang gawain,
matuto kang layuan ang dapat mong layuan, partikular sa masasamang pita ng kabinataan. Ano bang mga bagay-bagay na yan? Mga masasamang pagnanasa na kabaliktaran ng pagiging matured. Nakita mo ang gamit sa King James niyan, youthful lust. Ang mga matatandang lalaki, sabi ni Pablo kay Tito, ay marapat na maging mapagpigil, mahusay, mahinahon ng pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi laro. Kahit pa ikaw ay nag-a-assist sa good news, hindi ka naglalaro. Kahit ikaw ay nagsuserve lamang ng mga pagkain sa Sunday school, hindi ka naglalaro at hindi ka nagpapalipas ng oras. Kung iisipin mo kung bakit sa Acts chapter 6, ang kailangan lamang nila ay magsuserve sa lamesa, ang criteria nila, puspos ng banal na Spirit. At may mabuting patotoo at puspos ng karunungan. Merong mga masasamang hilig ang katawan natin na umahatak sa atin na hindi tayo lumago. Naalala ko sa aklat na Ecclesiastes. Puntahan natin. At itulong mula sa Panginoon. Sa aklat ng mangangaral o Ecclesiastes. Ecclesiastes 11. Talatang 9 hanggang 10. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso sa kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Pagkabata ka, wala kang limitasyon sa buhay. Ang tingin mo sa katawan mo, hindi tatanda at hindi mapapagod isang araw, kaya inaabuso. Pagkabata ka, wala kang responsibilidad. Hindi mo pinapahalagahan ang oras mo sapagkat tingin mo, hawak mo ang oras mo. Pero ang taong alam niyang hindi niya hawak ang kanyang oras, susulitin niya ang oras. Marami kang options sa panahon ng iyong kabataan. Panahon ng pagrebelde. Lalakad ka sa sarili mong pananaw, pero habang tumatanda ang tao, natututong makinig sa mga tamang boses. Kaya sinabi ng mga ngaral, lumakad ka sa sarili mong mata. Okay? Gawin mo puro kasiyahan, pero tandaan mo, sa lahat ng yan, hahatulan ka ng Diyos. Hindi bagay yan sa mga naglilingkod sa Diyos na parang mga bata.
Kaya't sinabi sa talatang 10, ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Kwenta. Ang masasamang pita, ang mga pita ng kabataan, ang hilig ng kabataan. Yung laro nyo, anong dulo niyan? Isang araw pagsasawaan mo din yan. Yung mga palikero dito, mga paligaw-ligaw, isang araw magbabago na naman ang inyong mga puso. Sayang kayo ng buhay. Masamang hilig ng kabataan. Hindi na bagay yan sa matatanda. Hindi bagay sa pastor yan na kagaya ni Timoteo. Dahil walang kwenta yan. Mga pagnanasang walang kwenta. Gusto mong gamitin ka ng Diyos, layuan mo mga bagay na yan. Di ba? Silbi. Matuto kang gumamit ng kalayaan mo na hindi parang kagaya ng bata. Bigyan mo ng 100 ng bata, pagdating ng hapon, wala na yan. Pag uwi niyan, may sakit pa. Namamaga ang tonsillitis, ang tonsil. Bigyan mo ng 100 ng matanda, maraming sumasaya. Diba? Magkaiba yun. Pabayaan mo mag-isa ang bata nang walang boundaries. Iwanan ng mga bata sa bahay. Pag uwi ng magulang, gulo-gulo, may basag, may wasak, may umiiyak, may nagsusumbong. Iwanan mo ang mga matatanda na sila-sila. Uuwi ka ba na expected mo nagbubuntalan yung mga matatanda na yun? Nag-expect ka ba na naghahampasan ng mga gamit sa bahay yung mga matatanda na yun? No. Layuan ang hilig, ang masamang hilig ng kabataan. Magsanay sa realidad ng buhay. Magsanay. Ang mga young people sa church, bakit hinihikayat namin kayo na kahit anong busy ninyo, huwag niyong papabayaan ang buhay niyo sa Panginoon, sapagkat yan ang realidad ng buhay. Ngayon, may pamilya kayo, nag-aaral kayo, at sumasali kayo sa mga gawain at hindi niyo pinapabayaan ang inyong pagdalo. Ngayon pa lang yan. Dahil isang araw, yung pamilya na yan, hindi ka na basta anak dyan. Ikaw na ang nanay dyan o ikaw na ang tatay dyan. Mas mabigat yun sa kalagayan mo ngayon. Yung pag-aaral mo na yan, hindi na pag-aaral yan. Trabaho na yan. Gagamitin mo na yung inaral mo. Yung pagdalo mo, kung maging matapat ka sa Panginoon, haligi ka na sa iglesia. Pero halimbawa, hindi ka natuto hanggang ngayon pa lamang. Marami kang makikita sa simbahan na hindi nila magpapagbalance yan 3 bagay na yan. Hindi nasanay ng kanilang kabataan. Kung kaya't napaka-importante ang ginagampanan ng youth ministry ng church. Hindi natin tinatanggal ang atensyon sa youth ministry. Okay. Maraming naging epektibo sa paglilingkod na inihanda sa pamamagitan ng youth ministry. Marami sa youth ministry. Mga young people pa lang ang problema pang matanda na.
at purihin ng Diyos kung nakakalagpas sila. Hindi ba? At ako'y nahahabag kung sa katigasan ng kanilang puso sila ay tuluyang binabagsak ng Panginoon. Sa palagay ko naunawaan yung puntong yan. Ang mga walang kakwentang bagay. Kapag naghasik ka, dapat may aanihin ka. Yan ang tamang pag-iisip. Sinabi ng Diyos, kaya Dan, sa pawis mo kakain. Kahit ang pawis mo, papapatakin mo. Minsan hindi lang pawis, pati luha ipupuhunan mo. Kailangan mong seryosohin ang bagay na yan para gamitin ka ng Panginoon at maihanda ka sa paglilingkod sa Diyos. Tignan mo ang henerasyon natin. Ito ang panahon. Kahit tignan nyo sa social media, ang mga matatanda nag-aasal bata. Paano sila gagamitin ng Diyos? Kanino titingin ang susunod na henerasyon para maging mga halimbawa ng susunod na matatatag na paglilingkod sa Panginoon? Ang sasabihin sa akin ng mga kaedad ko, masyado kong advance mag-isip sa aking edad. Hindi. Ito lang yung tama. Hindi ka lang nasanay sa Panginoon. Pero mabiyaya ang Diyos. Kaya sinasabi sa inyo ng Panginoon, mapabata o mapapamatanda, layuan. Layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Hindi maaari na kung kailan tayo nagsipagtandaan tsaka tayo nagsipag-arte. Sapagkat ang pagtanda ay pagtibay. Naalala ko sinabi ng Pastor Arias, ang matatanda ay katatagan ng iglesia. Sapagkat hindi yan tumanda ng basta tumanda lang, marami ang karanasan. Marami ang pagsubok. Kung sa lagnat lang, ilang beses siyang nilagnat. Kung sa iglesia yan, marami ang napakinggan ng pangangaral. Subalit anong natutunan natin sa buhay at anong natutunan natin sa Panginoon? Kaya't, sasabihin ba ng mga kabataan dito, pinipilit namin kayong lumaki. Totoo niya, kung 21 kayo, medyo kailangan nyo ng bilis-bilisan. Kaya ang Biblia ay nagbigay sa atin ng isang malupit na pagpapaalala. Lalong-lalo na sa mga magulang, dahil sa pag-ibig nyo sa Diyos ng buong puso at buong isip at buong lakas, turuan nyo ang mga anak nyo na magmahal sa Diyos. Turuan nyo silang magmahal sa Diyos habang naglalakad. Turuan nyo silang magmahal sa Diyos habang nakahiga, habang nakaupo. At hindi puro kasamaan ni Satanas ang natututunan nilang mahalin habang lumalaki. Kaya pag edad ng 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, rebelde, hindi mo madala sa paanan ni Kristo. Ano pa kaya sa susunod na panahon? Ngayon, babalik ako sa pinakatras ng talata. Layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan. Isipin mo na mga pagnanasa ng isang taong hindi nagkagulang, walang kabuluhan, walang determinasyon. Gusto, ayaw. Ayaw, gusto. Siya na, hindi pa. Siya na, hindi pa. Hindi pa, siya na.
Gilingkod sa Diyos? Hindi. Gilingkod sa Diyos? Hindi. Gilingkod sa Diyos? Hindi. You have to be determined. Sinabi rin ni Pablo sa mga taga-Korinto, magpakalalaki kayo. Which you like. Matutunan natin na sinabi niya sa unang Korinto, na ako'y bata, nagsasalita ako ng kagaya ng bata. Nag-iisip akong kagaya ng bata. Lumalakad akong kagaya ng bata. Pero nung ako'y nagkagulang na, inalis ko na yung mga bagay na yan. I put away childish things. So Timothy, I put away childish things. You put away childish things. Lumayo ka sa masasamang pita ng kabinataan. Munggayahin ng mga tao sa sanlibutan. Nag-asawa na, mahilig pa rin sa babae. Isip bata. Mas pinipili ang pamilya, mas pinipili ang bisyo kaysa pamilya, isip bata yan. Nagkaanak na lahat-lahat, walang kaplano-plano sa buhay, isip bata yan. Inuuna, sarap bago responsibility. Isip bata yan. Hindi mabuting bagay yan. At maraming hindi nakapaglingkod sa Diyos dahil sa ganyang mga bagay na hindi nila pinakinggan ang payo ni Pablo kay Timoteo. Flee youthful lust. Pero pinag-aaral ka ng magulang mo, inuna mo pagka-boyfriend pa. O hindi ba? Ganyan mag-isip ang bata. Wala kang ginawa kundi pasarap eh. Ganyan mag-isip ang bata. Isipin mo, halimbawa ikaw ay matanda na, ganun pa rin ang isip mo. Flee youthful lust. Ay, di ba? It's number 1. Isunod natin, number 2. Yung kasunod na clause sa verse 22. Nasusundan niyo ba mga kapatid? At sundin, so lalayuan mo yung masasamang pita ng kabinataan. Sundin mo ang kabanalan. So para pala maihanda mo talaga, mag-cultivate ka ng kabanalan upang maging kagamit-gamit ka sa Diyos, kailangan ng kabanalan intentional. Susundin mo eh. Hindi aksidente ang paglilingkod sa Diyos. Hindi. Magkakaroon ka ng desire, magkakaroon ka ng burden, uuliratin ka niyan sa iyong pagtulog, mumultuhin ka niyan sa iyong pagpikit, hanggang sasabihin mo, sige Panginoon, susuko na lang ako. Total, hindi naman kita matatakasan. Pag pumunta ako sa libingan, nandun ka. Pag pumunta ako sa langit, nandun ka. Naiintindihan mo yung isip ko, malayo, hindi kita maluloko. Kahit pumunta ako sa Tawi-Tawi at nagtago ko dun sa mga isla doon, o di naman kaya doon sa Babuyan Island, kahit doon, makikita ako ng yung banal na espiritu. Sapagkat sana ko tatakas sa yung banal na espiritu. So you seek after godliness intentionally. Pag hindi mo pinagplanuhan ang devotion mo, hindi mangyayari yan. Pag hindi ka nag-alat ng prayer time, hindi mangyayari yan. Ilagay mo sa alarm clock ng cellphone mo, prayer time. Tapos sabayan mo na rin ang turn off ng cellphone. It must be intentional. Pag hindi mo inisip na dapat hindi ako malilate sa church, hindi mangyayari yan. Planuhin mong wag malate sa church. You follow kabanalan
pananampalataya, pag-ibig, ang kapayapaan. Susundan mo yan. Itinuturo sa atin niya lahat yon sa banal na kasulatan at hindi ko na-explain yan dito isa-isa. Alam nyo mga bagay na yan. Pero gusto kong pansinin nyo ito. Na ang paghahanda ng sarili sa banal na pamumuhay upang maging epektibo sa gawain ng Panginoon, hindi mo gagawin yan mag-isa sapagkat sinabi, susundin mo ang lahat ng yan, sundan mo ang lahat ng yan, kasama, nakita mo ba yon? Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kailangan ng mabuting fellowship. Mahirap na hinahabol mo ang kabanalan na kasama mo ang masasamang tao. At ang ka-fellowship mo po masasamang tao. At sinasabi mo, I follow after godliness. O sasabihin mo, aking sinusunod, ako'y sumusunod sa pananampalataya ng lagi mong ka-fellowship, mga taong walang ibang bukang bibig, kundi pagdududa sa Diyos. Ulit-ulitin mo yung pagsisikap na yan kasama ng mga tao na may kaparehas mo ng puso, na tumatawag sa Diyos mula sa isang malinis na puso, sapagkat mga kapatid, nakatira si Kristo dyan. Kaya maaari kong sabihin sa iglesia yan. Kaya't inilagay ng Diyos ang iglesia para maging impluwensya sa lahat ng mga taong may desire na maglingkod sa Diyos ng epektibo. And sad to say, ang mga iglesia ngayon, hindi na banal ang pamumuhay. That's why, mga kapatid, alam nyo sa flavor ng ating pangangaral, sa intensyon ng ating ginagampanan dito, maraming baptist, pero iba ang salita ni Kristo. Sapagkat ang salita ni Kristo may otoridad. Susundan mo mga bagay-bagay na nais ng Diyos, sundan mo. Sinabi ng propeta, ang dalawa ay mabuti kaysa sa isa. Kapag bumagsak ang isa, may magtatayo sa isa. Pagka malamig, pwede sila magkayakap. Nakasulat din yon sa Ecclesiastes. Ang lubid na 3 beses, 3 lubid, na ginawang isa, mahirap yung patirin. Kung kaya't napaka-importante mga kapatid ng pakikisama sa mga kapatid. Sino lagi mong ka-fellowship, cellphone mo? Sabihin ko sa'yo, mas matalino si Satanas kaysa sa'yo. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, abstain from all appearance of evil. Tignan nga natin yung talatang yan. Tuwid nyo ako kung mali yung aking talata, pero nasa Tesalonica yan. Tama. Unang Tesalonica 5:22, nakasulat, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Hindi ba? Kaya nga, pag pinag-usapan ng masamang pita, idagdag mo dun sa puntos kanina, tinatakasan yan. Kaya nga pita kasi hilig na yan hilig. Kita mo yung translation sa Tagalog, ang hilig, masamang hilig. Hilig na paano ka mananalo sa hilig mo? Matuto kang layuan ang mga bawat anyo ng masama. Pag sinabing bawat anyo, walang pinagkaiba yung literal na babaeng hubad sa harapan mo, tsaka yung nasa cellphone, parehas lang yun.
At walang pinagkaiba yung tsumichismis ka sa kapitbahay para pakialaman mo yung buhay nila at alamin anong meron dyan. Pati ulam ng kapitbahay na alam mo, di mo naman kay close. Masaklap, may nakatago kang bowl sa likod. Mare. Tsaka sa hindi ka nga tsumichismis sa tabing daan. Ang dami namang oras na sasayang mo sa pag-alam kung anong mga viral sa Facebook na wala namang kinalaman sa buhay mo. Layuan ninyo ang bawat anyo. Bawat anyo. Ang masama. Di ba? Mga kapatid, sapagkat susundin mo ang pananampalataya. Ano mahirap na bagay. Pero pag tinignan mo ang lingwahe ni Pablo, pag pinag-usapan ang pakikipaglaban sa laman, hindi ka magiging mabait dyan. Hindi ka magiging mabait sa mga bagay na nagpapabigat sa iyo para sumunod sa Diyos. Pag tinigan mo sa Colossus 3:5, nakalagay, patayin ninyo. Paano ka papatay? Kung lalasunin mo yan, malupit pa rin yun. The word itself, patayin ninyo ang mga gawa ng laman. Which is, kung maiintindihan lang ng Kristiyano yan, ang katotohanan na yan ang magbibigay sa kanila ng masayang buhay. At maraming mga kamalasan sa hinaharap at mga kalupitan ng daigdig na to ang kanilang matatakasan. Kung hindi sila sasabay sa takbo na sanlibutan ito, pagkat kalahati ng problema natin dinadala, hindi naman talaga dahil kay Kristo, kundi dahil sa kasalanan natin. Kung natutunan lang natin disiplinahin ang mga sarili natin samantalang ibinigay naman sa atin ang salita ng Diyos. Kung nauna ka naging Kristiyano, naging masunurin ka at itinuro sa iyo ang mga bagay na ito, hindi ba? Yan ay pamamaraan para makapaglingkod tayo sa Diyos. Now, ituloy natin. Bumalik tayo sa teksto natin. Ngayon, idagdag ko pa. Nakita mo yung nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Kailangan sa pagsunod mo sa mga virtues, kailangan mo ng consistent na prayer life. At with that, kailangan ng prayer partners. Kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon. Dito ba sa church, meron ba kayo mga prayer group na consistent? Bumuo kayo niyan. Bumuo kayo ng mga prayer group na consistent. Upang ang sino mang nag-i-struggle sa pananampalataya, may makakapitan. Kailangan ng mga tao, kailangan ng simbahan ng mga taong tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Upang sa ganun, itong mga nag-i-struggle sa issue ng kabanalan, meron silang masasamahan. Bumuo kayo niyan. At pag bumuo kayo, gawin yung consistent yan. Lagyan nyo ng oras yan. Nasa kamay na natin ang teknolohiya. Pwede kang makipag-pray sa mga tao, sa messenger,
Sa mga kapatiran, sa video call, pwedeng 3, 4. Gawin nyo yan. Pag ginawa nyo yan, malaki ang tulong natin sa iglesia sapagkat hindi lang natin pinupus, hindi lang natin nilalapit sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Natutulungan natin ang mga Kristiyanong nag-i-struggle sa pananampalataya at sa isyu ng kabanalan. Nakikita niyo yan. Buuin niyo mga prayer band. Wala kayong ministry yan. Binigyan ko kayo idea, gawin niyo yan. Kung kinakausap kayo ng Diyos, gawin niyo yan. Kung pag napag-isip-isipan yan, sabihin niyo sa akin. Ay sabihin ko sa inyo, pagpalain kayo ng Diyos. Sa mga lalaki, ganun din. Napakamapalad natin sa panahon ito. Hindi kagaya na sa panahon ni Apostol Pablo. Ang sulat matagal dumating. Hindi maganda ang paraan ng pagtatravel. Marami pang kawatan sa lupa at sa dagat. Ngayon, in real time, pwede mong kausapin ng tao sa malayo at sabihin mo sa kanya, kapatid, ano ang panalangin mo sa Panginoon? Ipapanalangin kita, halika. Hindi ko man mahahawakan ang kamay mo ngayon, pero hahawakan ko yan sa pananampalataya. Sabihin niyo ba, busy kayo? 15 minutes. Yung 15 minutes ng break time niyo kung nasaan man kayo, yung 5 minuto doon, sabihin mo, gamitin mo man lang sa pananalangin. Malaking tulong yan para sa mga Kristiyanong nag-i-struggle. Di ba? Wala kayong pang-load, sabihin nyo sa simbahan. Kung yan ay para sa Panginoon, gagawa ang Panginoon ng paraan dyan. Hindi ba't napakaganda? Maaaring hindi ka marunong magturo, pero marunong ka magdasal. Maaaring mahina ang katawan mo, pero marunong ka magdasal. At dinadambana mo si Kristo sa iyong puso. Ano pang hadlang para pagdudahan mo ang iyong pananalangin? Kung kalooban ng Diyos na abutin mo ang kapatiran mo sa ngalan ni Kristo, sa gitna ng spiritual na digmaan na ito, na sinabi ng Panginoon, suotin ninyo ang baluti ng Diyos. Subalit, pinaka-importante sa lahat, magdalanginan kayo sa isa't isa. Hindi ba't napakainam? Napakainam na salita ng Panginoon. Na kung titignan mo, linya por linya, marami kang makukuha. At maunawaan mo, ito pala ang paraan ng paghahanda para ang iglesia maging epektibo sa paglilingkod. Hindi ka magiging banal mag-isa. Uhubugin ka sa pamamagitan ng iyong iglesia. At magtatagumpay ka, hindi ka mag-isa. Ang kaluwalhatian ni Kristo sa iglesia. At tutulungan natin lahat ng bago. Hindi pa nila alam. Ngayon, idiretso natin. Talatang 23, at ito ang pangatlo, tanggihan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na nagmumunga ito ng mga pagtatalo. Masarap ang fellowship kapag ka makabuluhan. Kamustahan? Kwentuhan ng isang linggo. Titignan ninyo. Mukha pa papunta to sa pagtatalo.
Nag-uusap yung dalawang mayabang, walang magpapatalo dyan. Yung hindi mabuti yan, tanggihan mo yan. Ngayon, gusto kong pansinin niyo sa parehas na chapter. Hindi ba sa sa verse 15, binasa natin kanina, pagsikapan mong humarap ng subok sa Diyos? Pumunta ka sa sumunod na verse 16. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kwenta, kabuluhan. Bakit daw? Sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. It will increase unto more ungodliness. Hindi ba nahihalita kapag ang kapatiran mo forwardly ang bulabukan ng bibig? Hindi ka ba nababahala? Na ang kanyang gawi, na ang kanyang pagmamapuri ay hindi na si Kristo. Kita mo na ang kanyang sigasig sa Panginoon ay nahati na. Dapat mong malaman yan. Kung ikaw ay malakas sa pananampalataya, tulungan mo siya. I-redirect mo ang kanyang purpose sa Panginoon. Pero kung ikaw hindi mo pa alam ang gagawin mo, sabi doon, tanggihan mo ang mga usapang walang kwenta at hangal. Saan tayo natututo ng kasamaan? Hindi ba? Napupulot lang din natin. 15:33 ng unang Korinto. Ang masamang pakikisama ay sumisira ng mabuting pag-uugali. Lahat yan nagko-contribute sa karakter ng tao. Ang kagaya na ikaw ay mangawit, alam mo kung paano mo ipapahinga ang boses mo para hindi ka bugbog pagka maglilingkod ka na sa Panginoon. Parte yan ng disiplina. Ang nagpapalaki ng katawan, hindi basta buhat ng buhat. Alam din niya na may panahon na dapat hindi siya magbuhat sapagkat kung doon yung panahon natutubo ang kanyang muscle. Kahit ang simpleng pagja-jumping rope, sa umpisa hindi mo dapat araw-arawin sapagkat hindi makakabuti sa iyo. Alam mo kung alin ang sobra, alin ang kulang, alin ang hindi tama, alin ang tama. Dahil natin mga kapatid, hinuhubog tayo ng ating mga napapakinggan. Kinukondisyon tayo ng ating pinanonood. Ano ba naisip na itong panahon na nasa kamay ng tao ang napakalaking teknolohiya. Pero ito rin ang panahon na walang breakthrough ang lahat ng science. Walang breakthrough. Lahat ay innovation. Mabilis ang isip ng tao. Mabilis maboard. Kung kaya't napaka-importante sa panahong ito matuto ng pasensya. Mabilis mainip ang tao ngayon. Mabilis uminit ang ulo. Hindi lang mainit ang panahon. Talagang ang pag-uugali niya, talagang hindi siya mabilis magpasensya. Sapagkat mabilis ang panahon natin. At pagkatapos Kristiyano ka, dadaanin ka ng Diyos sa matagal at mahabang proseso. Talagang babaliktad ang mundo mo sa kamay ng Diyos. At pagkatapos doon darating ang mga emisaryo ni Satanas. Sa pamagitan ng kanilang mga pananalita,
ay sisirain ang iyong pag-iisip, ang iyong puso, isip, pananampalataya. Kaya pag-ingatan ang mga bagay na hindi magpapalago sa iyo sa kabanalan na nais ng Diyos na ipamuhay natin. Ngayon, ang kasunod na yan ay hindi na bahagi ng pinag-uusapan sa talatang 20, subalit maaaring iugnay yon sa salitang pagtatalo na maaari naman natin pag-usapan sa ibang panahon. Ngayon mga kapatid, tatlong bagay yan dapat natin bantayan sa ating sarili. Again, inuulit-ulit ko mga kapatid. Ang Diyos lamang ang banal. Kung anong ginawa sa atin ng Diyos, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, ay nakabahagi tayo ng kanyang kabanalan. Nakabahagi. Nang ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nanahan sa ating puso. Nakabahagi tayo ng kabanalan ng Diyos. Ikalawang Pedro 1:4. Nang dahil dito'y pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Sa iyamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Yung palang mga pangako ng Diyos, yun ang kaparaanan ng Diyos para makabahagi tayo sa kanyang kabanalan. Napaka-importante ng pangako ng Diyos. Ang lahat ng pangako ng Diyos dahil kay Jesus Christ ay walang dutang gagawin niya sa atin. Nakabahagi lamang tayo. At dahil nakabahagi lamang tayo, lagi kayong titingin sa Panginoong Jesucristo. Tema natin sa anibersaryo, i-celebrate natin ang 20 taon ng pangangaral patungkol sa buhay ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Basahin niyo yan sa Hebreo 12:1-2. Pagbulay-bulayan niyo yan hanggang sa araw ng ating anibersaryo. May mga bagay na dapat alisin sa sarili habang nakatingin ka kay Kristo. Para tayo mga bato na walang kahugis-hugis. Pag tinignan mong bato, walang kapag-apag-asa, ano bang gamit niyan? Pangit. Subalit, sa kamay ng isang skilled na sculptor, makaagawa siya dyan ng isang masterpiece. Naalala ko, sino bang Italian sa panahon ng Renaissance ang gumawa ng David? Is it Leonardo? Michelangelo? I remember because yung marmol na ginamit niya doon, hindi fit para ukitin. Ang reason na punta sa kanya yon, maraming tumanggi na gawin yon sapagkat yung marmol hindi magandang ukitin. Pero inukit. I'm not sure if it's Michelangelo or Leonardo. Michelangelo.
Ba si Leonardo? Michelangelo. Naging magandang estatwa. Yung David na nandun. I don't know kung nasa Paris ba yun. But I'm saying, walang pangit na bato sa talentadong eskultor. Ha? Talentado siya eh. Alam niya yung craft. Kaya sa umpisa, kinuha tayo ng Diyos, wala tayong kahugis-hugis. Kaya ang banal na espiritu nandyan. Bawat hampas, bawat tutok ng pait, hinuhubog niya tayo sa wangis ng Panginoong Jesucristo. Huwag mong tignan yung sakit na pinararanas sa iyo ngayon ng Diyos. Tignan mo yung larawan kung magiging ano ka pagkarapos ng lahat ng bagay na ito. Alam ko 2 Corinthians 3:18, habang tumitingin ka sa larawan na yun, bakit? Hindi madali ang prosesong ginagawa ng banal na espiritu. It's so very painful. Ang hirap mag-let go ng mga bagay na kinahiligan. Ang hirap mag-isip ng mga bagay na sabi mo, lagi na lang itong seryoso. Hindi. Ayoko lang talaga ng mga walang kakwenta-kwentang bagay. Ang problema, ganun eh. Pero alam ba, sanay ka na kumbaga kung ihahalin tulad sa usapan, sa pagkain, sanay ka sa donut na usapan, o chichiryang usapan. Basta makapag-uusap lang na walang kalaman-laman. Kaya pag Bible study na, akala mo may lamay. Pagkakausap si pastor. Pero pag joke na, gising niya. Ang hirap mag-let go. Pag pupunta ka sa simbahan, parang kailangan mo maging formal. Pero huwag mong tignan ang lahat ng bagay na yan. Imaginein mo nga ang Panginoong Jesucristo pa TikTok. Isipin mo ang Panginoong Jesucristo. Tignan mo ang Panginoong Jesucristo. Babaero. Sko. Ang Panginoong Jesucristo nagbubulakbol. At the age of 12, alam niya ang kanyang responsibilidad. So you see, tignan mo, kaya hindi naman tayo magtatanggal ng mga bagay na matigas nang nakakapit sa atin na parang mga talaba. Sabihin ko sa iyo, hindi mo matatanggal yan maliban na tongkabin yan ng banal na espiritu. Mga bagay na kapulupot sa iyo, hindi mo matatanggal yan maliban na kalagin yan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At pag nakalag yan, sige, pagkakataon mo na, ibalibag mo na sa likod yan. Diba? Trabaho ng banal na espiritu na palayain tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya ka nang titingin kay Kristo. Isipin mo na lang kung anong klaseng karakter ang mabubuo sa'yo. Hindi karakter ni Jose Rizal, lalong-lalong hindi karakter ni Taylor Swift, hindi karakter na kung sinong sikat na TikToker dyan. Isipin mo ang karakter ni Jesus Christ. Pagka pinagsama-sama ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay, tignan mo anong klaseng simbahan ito. Hindi ito basta baptist. Masasabi ng tao, ito ang simbahan na si Kristo ang ulo. Sapagkat naririnig ko ang kanyang salita at nakikita ko ang kanyang kamay sa buhay ng mga tao na nakikinig ng kanyang salita. So you see, hiniling ko sa Panginoon na unawaan ninyo ang pangangaral ngayong maghapon na may isang tumbok tulungan tayo ng Panginoon. Papalain kayo ng Diyos.